Hello guys, good morning. Okay, especially sa ating mga future licensed criminologists. Our topic for today is crimes against fundamental law of the state and crimes against personal and liberty and security, and also yung difference po ng arbitrary detention and unlawful arrest. Okay, punta po tayo sa arbitrary detention. Yung arbitrary detention, it is crimes against the fundamental law of the state. Okay, yung arbitrary detention under yan ng Title 2 of Criminal Law Book 2 of Revised Penal Code. Okay? Pag sinabi nating detention, ibig sabihin, kinuha mo yung kalayaan ng isang tao. Okay? Balik tayo sa arbitrary detention. No, sa arbitrary detention, tatandaan nyo, yung offender dito is public officer or employee. Wala siyang legal grounds. Nagkulong siya ng tao. Okay? Ano ba yung tinatawag natin na legal grounds para maging legal yung pagkulong ng isang public officer doon sa tao? Okay? Yung legal grounds dito, una, dapat yung kinulong niya nag-commit ng crime. Pangalawa, yung taong kinulong niya is naging baliw, violente, insanity, kinakailangan niyang i-confine sa mental hospital kahit wala ng kanyang consent. Okay. Pangatlo, yung taong kinulong niya is merong sakit, merong illnesses. So for example, merong virus or tawagin natin na COVID virus. So basically, kinakailangan niya ng compulsory confinement. Okay. Public officer or employee, no? Sino ba yung mga tinutukoy na public officer or employee dito na nakakapag-commit sa na nagiging liable sa arbitrary detention? Okay, yung mga public officer or employee na tinutukoy diyan is yung mga officials person na merong authority to detain a person or merong authority to order to detain a person. Okay, meron akong question sa inyo guys para mas maintindihan niyo ha. Yung public teacher po ba is a public employee? The answer is yes, no? Yung public teacher po ba kapag nagkulong siya ng tao ng walang legal grounds, pasok po ba siya sa arbitrary detention? The answer is no. Bakit? Kasi po yung public teacher is wala po siyang authority to detain a person, kaya hindi siya pwede maging liable sa arbitrary detention. Okay? Sino-sino ba yung mga example dito na public officer or employee na mayroong authority to detain a person, no? Okay, una nandiyan ang ating PNP, pangalawa NBI, pangatlo PIDEA, BJMP, mayor, prosecutor, ano pa? Judge, and also yung barangay captain po, and so on and so forth. So marami pong mga public officer or employee na mayroong authority to detain a person. Okay? O ito guys, tandaan nyo guys ha, di ba sabi ko kanina sa arbitrary detention yung tawag dito, yung offender dito is public officer or employee, no, na merong authority to detain a person, no, wala silang legal ground, nag-detain sila ng tao, arbitrary detention. So ito, take note guys, tandaan ninyo, yung private individual person, pwede rin siya maging liable sa arbitrary detention. Okay, paano mangyayari yun, no? Mangyayari po yun kung yung private individual person is meron po siyang involvement or meron siyang conspire sa public officer or employee. Ibig sabihin, meron siyang conspiracy, no, meron siyang conspire involvement sa public officer or employee. So basically, yung private individual person magiging accomplice or accessory siya sa crime na arbitrary detention. Okay? Private individual pwede maging liable sa arbitrary detention kung magkaroon siya ng involvement sa public officer, no? Yung private individual na yan magiging accomplice or accessory sila sa crime na arbitrary detention. Okay? Next tayo guys, no, sa illegal detention, no. Ano ba ibig sabihin ng illegal detention? Pag sinabing illegal detention, no, yung offender dito is private individual or private person, no, not a public officer or not a public employees. Wala silang involvement, wala silang conspire sa public officer or employee, no. Nag-detain sila ng tao. Okay, meron tayong exceptions, no. Meron tayong exceptions sa illegal detention. Pwede rin yung mga public employees or public officer maging liable sa illegal detention. So paano mangyayari yun, no? Yung exceptions na yan, no? Kung yung public employee na to or kung yung public officer na ito is walang authority to detain a person, pwede rin sila maging liable sa illegal detention. So ano ba yung mga example ng mga public officer na walang authority to detain a person? Sabi ko kanina, di ba yung mga public teacher, pwede rin yung mga administrative staff, ano pa, healthcare worker, etc. So marami pong mga public employee na walang authority to detain a person, no, kapag nagkulong sila ng tao ng walang legal grounds, pasok sila or liable sila sa illegal detention. Okay?
Meron tayong dalawang klase ng illegal detention, no? Meron tayong dalawang klase ng illegal detention. Una, serious illegal detention. Pangalawa, slight illegal detention, no? Etong dalawa na to, serious illegal detention and slight illegal detention, under po yan ng Title 9, no? Yung crimes against personal and liberty and security, no? Yung crimes against personal and liberty and security, etong serious illegal detention and slight illegal detention, under yan sa Title 9 ng Criminal Law Book 2 of Revised Penal Code. Okay? Paano mo ba mako-consider na serious illegal detention yung isang krimen, no? Paano mo mako-consider na serious illegal detention yung isang krimen? Okay? Kapag present alinman sa mga babanggitin kong mga circumstances na ito, yung mga circumstances na babanggitin ko, kung pasok siya dito kahit isa, so basically mako-consider yan na serious illegal detention. So ito yung mga circumstances na pasok sa serious illegal detention. Una, simulating public authority. Ibig sabihin, ginagamit ng isang tao yung authority niya to detain a person. Pangalawa, yung pagkidnap mo or yung pagdetain mo sa tao is tumagal po ng lagpas sa 3 araw. Okay? Pangatlo, nagkaroon ng serious physical injury or merong threat to kill him or her. So basically, pasok po yan sa serious illegal detention. Pangapat po, yung panglas, no? Yung kinidnap mo or yung dinetain mo is a minor, female, or a public officer, except kung ang offender is parents. Okay, yung 4 na circumstances na yan, alin man sa mga yan, kahit isa lang yung present, basically pasok yan sa serious illegal detention, no? Okay, paano kung yung pagkulong nila sa isang tao nang walang legal grounds, wala dun sa nabanggit kong circumstances, kahit isa wala dun, no? Basically papasok lang yan sa slight illegal detention, no? Kung wala sa mga nabanggit kong circumstances, walang present doon kahit isa, basically hindi na po serious illegal detention yung nakomit niya na krimen, no? Bababa lang po yun sa slight illegal detention. Okay, sana naintindihan nyo guys yung explanation ko, no? Very, very comprehensive, very understandable. Sana ay naiintindihan nyo po. Okay, meron pa akong inihandang katanungan sa inyo para mas lalo po nyong ma-absorb, ma-adapt or maintindihan para in the future is makatulong po sa inyo itong mga hinanda kong question na pwede possible lumabas sa board exam ninyo, no? Kasi itong question na ginawa ko is very critical question po. Okay, meron akong hinandang question. Okay, Marvin, a private employer, okay, na-disappoint siya sa work performance ng kanyang employee na si Jimboy, no? So dahil si Marvin disappointed sa work performance ni Jimboy, kinulong ni Marvin si Jimboy sa loob ng room. Okay? At ang pagkakakulong ni Jimboy is tumagal ng 6 na oras. Okay? Basically, no, ang tanong po, ano po ang krimen na nakomit ni Marvin? No? Okay? Ang krimen na nakomit ni Marvin is slight illegal detention. Okay, bakit slight illegal detention? Kasi 6 hours lang po niya kinulong. 'Di ba sa circumstances na sinabi ko kanina, magiging serious illegal detention lang po 'yan kung yung kinulong mo, no, or yung dinetain mo is tumagal po ng lagpas sa 3 araw. So basically, bababa lang to sa slight illegal detention kasi 6 na oras lang niya kinulong. Okay? Si Marvin po, no, private employer, no, hindi po siya public officer or employee, no, private employer, kaya illegal detention po yung magiging kaso niya. Okay? Second question po, na hinanda akong second question para mas maintindihan nyo po talaga, no. City treasurer fell in love with Tintin, okay, who was working in his office. Tintin never po nagbigay ng attention kay city treasurer. Okay, ulitin natin yung tanong para mas maintindihan. Third question po ito. Yung city treasurer po, fell in love po kay Tintin, okay, who was working in his office. Okay, pero si Tintin never nagbigay ng attention kay city treasurer, no? Ngayon si city treasurer, dahil hindi siya nakakatanggap ng attention from Tintin, no, nilak ni city treasurer yung office niya, no, habang nasa loob si Tintin.
no? Ngayon, pagtapos umiyak ni Tintin, makalipas ang ilang oras, si City Treasurer is naawa, no? At inunlock niya yung office niya, no? Inunlock niya yung office niya kung saan nandun sa loob si Tintin. So basically, no, ang tanong, ano po ang krimen na nakomit ni City Treasurer, no? Ano po ang krimen na nakomit ni City Treasurer? Guys, ang krimen po na nakomit niya is serious illegal detention. Okay? Kasi po, pasok po siya sa circumstances na na simulating public authority, meaning, no, as a higher rank City Treasurer, no, considering na nagtatrabaho sa kanya si Tintin, tapos ginamit ni City Treasurer yung authority nga para ma-detain niya si Tintin, no, simulating public authority, ginamit ni City Treasurer yung authority nga to detain a person. Okay, pasok siya sa circumstances ngayon, kaya pasok siya sa kasong serious illegal detention. Okay? Si City Treasurer po, a public employee, kaso nga lang wala siyang authority to detain a person, kaya hindi po siya pasok sa arbitrary detention. Okay, sana nagigits nyo guys ha. Okay, third question po, para talagang mas na-absorb nyo, na-adapt nyo, at sana balang araw makatulong itong inanda kong mga katanungan para sa inyo, no. Third question, public teacher. Okay, public teacher detain his grade 4 student for 2 hours without legal grounds. Okay, ulitin natin ha. Third question, yung public teacher po, dinetain niya yung kanyang grade 4 student sa loob ng 2 oras nang walang legal grounds. Okay, what is crime committed by public teacher? Okay, ang krimen na nakomit ni public teacher is serious illegal detention. O bakit serious illegal detention yan guys? Diba sabi ko kanina, sa circumstances, isa yan, no? Kung yung kinidnap mo, no, kung yung kinidnap mo or yung dinetain mo is a minor, female, or a public officer, except kung ang offender is parents. Okay, grade 4 student, knowing na yung grade 4 student na yan is mababa po yan sa 18 taong gulang. So basically, it is considered minor age. So basically, papasok yan sa serious illegal detention kasi yung kinulong ni public teacher is a minor age. Okay, pasok yan sa serious illegal detention. Si public teacher po is a public employee, kaso nga lang wala siyang authority to detain a person, kaya hindi po siya pwede maging arbitrary detention. Okay, very good. Fourth question guys, last question. Patrick is a policeman. Okay, arrested and detained his enemy Bugoy for teach him a lesson. Okay, Patrick, the police officer, made a story that Bugoy committed a crime even if it was not true. Okay, after Bugoy begged for forgiveness, no, the Patrick, the police officer, released him. So ulitin natin yung tanong, no? Ulitin natin yung tanong para talagang naintindihan nyo. Si Patrick po ay isang police officer. Inaresto niya at dinetain niya ang kanyang kaaway na si Bugoy. Okay? Inaresto, kinulong niya si Bugoy na kanyang kaaway sa lock-up jail para turuan ito ng leksyon. Okay? Si Patrick po, the police officer, gumawa siya ng story na si Bugoy daw ay nag-commit ng crime kahit na ito ay walang katotohanan. Okay? Si Bugoy po, pagtapos niyang magmakaawa para siya ay mapatawad, so basically si Patrick the officer is pinakawalan din niya si Bugoy. So ang tanong po, no, ano po ang krimen na nakomit ni Patrick the police officer? Ano po ang krimen na nakomit niya? The answer is arbitrary detention. Okay, bakit arbitrary detention guys, no? Kasi yung perpetrator dyan ng krimen is a public officer na mayroong authority to detain a person. Ano nga ba ang trabaho ni Patrick the police officer? Ang trabaho niya is, ayun nga, sabi ko kanina, no, is police, no? Meron siyang authority to detain a person, kaya ang magiging krimen niya is arbitrary detention. Okay, naging arbitrary detention yan kasi pinagbintangan lang naman niya si Bugoy, no, na nag-commit ng crime kahit hindi naman talaga. So basically, yung pag-aresto niya at yung pagkulong niya kay Bugoy, inalock up jail, walang legal grounds, 'di ba? Ano ba yung legal grounds ulit para maging legal yung pagkulong mo sa isang tao? Ano nga ba yung mga legal grounds na yan? 'Di ba sabi ko una, dapat nag-commit ng crime,
Pangalawa, naging baliw, violente, insanity, kinakailangan niyang i-confine sa mental hospital without their consent. Pangatlo, may illnesses, may sakit, for example, merong virus, kinakailangan niya ng compulsory confinement. Okay, nagigets ninyo guys ha? Okay, di ba ang sabi ko kanina, yung private individual, pwede siya maging liable sa arbitrary detention. So paano nga uli mangyayari yun guys, yung private individual maging liable sa arbitrary detention? Kung yung private individual person na yan, meron siyang involvement, no, meron siyang involved, meron siyang conspiracy to the public officer or employee na merong authority to detain a person. So basically yung public officer or employee nila, yung employee na yan as a principal po ng arbitrary detention, while yung private individual person naman po magiging accomplice siya or magiging accomplice, hindi accomplice siya, magiging accomplice or accessory siya sa krimen na arbitrary detention. So pag merong involvement or merong conspire yung private individual person sa public officer or employee na merong authority to detain a person, liable din po yung private individual person sa arbitrary detention. Okay? Yung public officer, pwede rin siya maging liable sa illegal detention, no? Kung yung tinutukoy natin dito na public officer or employee na pwede maging liable sa illegal detention is yung mga public officer na walang authority to detain a person. Basically, kapag nagkulong sila ng tao na walang legal grounds, ang krimen na nakomit nila is only the illegal detention, serious or slight. Okay? Punta tayo sa sunod guys, sa next. No? Arbitrary detention versus unlawful arrest. No? Sabi ko kanina, yung arbitrary detention, under yan sa Title 2. No, under yan ng Title 2, Crimes Against the Fundamental Law of the State. Yung offender dyan sa arbitrary detention is yung public officer or employee merong authority to detain a person. Okay, unlawful arrest naman po. Dito sa unlawful arrest guys, parehas sila ng offender dito, no, sa illegal detention. Ano ba ulit yung offender dito sa illegal detention guys? No? Ang offender sa illegal detention, no, private person, private individual, pwede rin yung mga public officer or employee na walang authority to detain a person. So ganun din sa unlawful arrest. Same lang sila ng illegal detention. Okay? Ano ba yung unlawful arrest, guys? No? Ano ba yung unlawful arrest? Unlawful arrest meaning dito yung isang private individual or private person, nag-aresto siya ng tao, no? Inaresto niya yung tao nang walang legal grounds. Tatandaan niyo yung keyword, yung purpose ng pag-aresto niya sa tao is isusuko po niya sa proper authority. Pasok yan sa unlawful arrest. Okay? Ang kinaibahan ng illegal detention sa unlawful arrest, dito sa illegal detention, no, kinuha mo yung kalayaan ng isang tao, no, kinulong mo siya ng walang legal grounds. Kaso nga lang, wala kang intention na isuko siya sa proper authority. Illegal detention po yun. Sa unlawful arrest, ang keyword natin doon is inaresto mo yung tao kasi yung purpose mo, isusuko mo siya sa proper authority. Unlawful arrest po yun. Okay? Meron akong inihandang question para mas lalo ninyong magets na maintindihan. Question. Jochi, the store owner, thought that Johnny stole her cell phone. Jochi arrested Johnny and brought her to the police station. Okay? Ulitin natin, no. Si Jochi po is may-ari po ng store, no. Inakala niya na si Johnny yung nagnakaw ng kanyang cellphone. Ngayon si Jochi po inaresto. Ulitin natin tanong gulo. Jochi, the store owner, thought that Johnny stole her cellphone. Okay? Jochi arrested Johnny and brought her to the police station, no? Pero nakalaya din si Johnny, no? Pinalaya rin siya. So basically, ano po yung krimen na nakomit ni Jochi? Ano po yung krimen na nakomit ni Jochi? Ang krimen na nakomit ni Jochi is unlawful arrest. Kasi, no, tatandaan nyo yung keyword, no,
inaresto ni Jochi si Johnny kasi inakala niya na si Johnny yung nagnakaw ng kanyang cellphone. Si Jochi ay store owner Ngayon si Jochi, inaresto niya si Johnny. Anong purpose ng pag-aresto niya? Isuko sa proper authority. So basically, pasok po yan sa unlawful arrest. Okay, nagigets nyo naintindihan po niya. No, wala siyang legal grounds, no? Hinuli at sinuko niya sa police station si Johnny kahit nang walang legal grounds. Pinagbintangan lang naman niya na si Johnny nagnao, kaya unlawful arrest po yun. Ngayon, kung si Jochi, the store owner, is a policeman, no, inaresto at kinulong niya si Johnny, anong krimen na nakomit niya? No, ang magiging krimen na niya is arbitrary detention. Okay, sana marami kayo naintindihan sa topic natin ngayon Okay. I-summarize natin ng maikli lang para medyo mas maintindihan nyo pa. Okay? Yung arbitrary detention, it is crimes against the fundamental law of the state. Arbitrary detention, it is under the Title 2 of Criminal Law Book 2 of Revised Penal Code. Yung offender dyan, public officer or employee, merong authority to detain a person. Example niya yung mga PNP, NBI, PIDEA, mayor, prosecutor, judge, or barangay captain, and so on and so forth. Okay? Nagkulong sila ng tao without legal grounds. Pasok sila sa arbitrary detention. Okay? Ngayon, yung pinatake note ko sa inyo kanina, yung private individual person, pwede rin sila maging liable sa arbitrary detention kung meron silang kung involved sila or meron silang conspire sa public officer or employee, no, doon sa pag-detain sa isang tao nang walang legal ground. So basically, yung private individual person will fall to the arbitrary detention. Okay? Yung ano naman po, yung illegal detention naman po, serious and illegal detention, no, it is crimes against personal and liberty and security. It is under the Title 9 of Criminal Law Book 2 of Revised Penal Code, no. Same as pare-parehas lang yan ng offender, no, sa unlawful arrest at illegal detention. Yung offender dyan is private individual person, pwede rin yung public officer or employee, basta walang authority to detain a person. Okay? Ngayon, di ba, yung sabi ko kanina sa serious illegal detention, yung sinabi kong 4 na circumstances na yon, no, simulating public authority, yung pagkidnap, pagkulong sa isang tao tumagal ng 3 araw mahigit, yung kinidnap mo is minor, female, or public officer, merong nangyaring physical injury or merong threat to kill him or her. So yung mga circumstances na yan, no, pag present kahit alin man dyan, kahit isa lang, so basically ang makukumit niya is serious illegal detention. Pero pag wala sa circumstances yung nakumit niya na pagkulong sa isang tao na walang legal grounds, basically bababa lang yan sa slight illegal detention. Okay, yung unlawful arrest, yung keyword natin dyan, no, inaresto mo yung tao ng walang legal ground kasi yung purpose mo is isurrender siya sa proper authority. Unlawful arrest po yun, no. Okay, pare-pares lang ng offender dito sa illegal detention at sa unlawful arrest. Okay, hanggang doon na lang muna guys. Sana marami kayong natutunan sa topic natin na to ngayon, no. Maraming salamat po sa mga nakikinig. Sana ang hiling ko lang is i-like, i-share at i-subscribe nyo para marami rin kayong matulungan. So very comprehensive, very understandable po yung topic natin, no. Maraming salamat po. God bless you all.